Hi, good evening. It's 8:36 p.m. Sa current time ko. So, yung last na ginawa natin is request tayo gamit yung SAMP and then the file path. So, kaya meron tayong hello. Today is 2025, November 11, and then iba yung time dito. Okay. So, ganyan. So, ngayon, punta tayo sa ating localhost. So, 'di ba meron tayong ganito. So, i-reset ko lang ito. So, ganyan. Punta tayo sa dashboard. Dashboard para dito sa PHP may admin. So, punta ka sa GD5 tutorial and then punta ka dito sa SQL, gawa tayo ng query. So, unang gawin natin is create table users. So, ang name ng table is users. Parenthesis, we have user ID. Bali, ang name ng ating variable is user ID. Ang data type niya is int with auto increment. Okay. And then, let's set it as our primary key. Primary key. And then, comma. Let's create another variable name or another column sa ating table. Call it username with a data type of varchar. Wait lang. Varchar. Parenthesis. Lagyan natin ng 50. So, max of 50 yan. Comma. Another one is password. Variable name yan ha. Password and then varchar with maximum of 100 na characters. Okay. And then, bakit nag-error? Since lagyan natin ng partner na parenthesis. So, ayan. And then, after nyan, go. Click yung go. And then, as you can see in our GD5 tutorial, the database, we created a users table with a structure of user ID na int. We have the username, the varchar, and the password. Okay. Okay, next, punta sa SQL. Let's add another table. So, create table. Let's call it items. And then, item ID. Okay, item ID int int and then auto increment primary key comma tapos item name and then varchar with maximum of 100 characters. So may nakalamutan, ganyan. Then enter. Oops. Hindi pala, go pala. So now you can see here in our GD5 tutorial, we created a table name items with a structure of item ID na int at saka item name na varchar. So, copy nyo, follow nyo yan ha. And then sa GD5 tutorial again, let's add another table para sa inventory. So if we have items, we have the users, then kailangan natin ng table na tatawagin nating inventories para doon natin i-save yung mga inventories ni user.
So, bale, si inventories na table, siya yung mag-handle ng mga ah, references sa items at saka sa users. So, create tayo. Create table. So, create table. Let's call it inventories. Okay, and then parenthesis. Lagyan na lang natin kaagad ng ganito. So, let's call it ID. Variable name yan ha. Int auto increment space the primary and then key and then comma which is the user ID. Saan galing yan si user ID? Dito galing yan sa users. So, user ID, int, comma, item ID, okay, maliit yun, item, and then ID, int, comma, tapos, quantity, int, mali. So, magtataka ka, sir, saan galing ba si quantity? Si quantity galing yan dito mismo kay inventories. So, it means si item ID galing yan dito sa items. Si user ID naman galing din yan dito sa users. Yung mga table doon. So, ang kulang yan, gawin nating foreign key si user ID. Yeah, user ID. Then the reference si saan galing na table? Galing sa users, which is ito. So, reference galing dyan. And then, lagyan pa natin ng ito. Tapos, users, user ID lang. User ID. Ayan. So, bakit? Okay, nakalimutan natin maglagay ng comma. Ayan. So, yung foreign key, gawin nating foreign key yung user ID na ito. Ang reference niyan ay galing kay user ID na users table. So, ganyan. And then, hindi pa pala tapos. So, comma. Remember, meron pa tayong item ID na galing sa items na table. So, same lang din. Foreign, tapos key, parenthesis, item, malaki. Item ID, then space, tapos references, items, and then the item ID. Ba't nawawala yung mga parenthesis? So, then go. Okay? Okay na yan. Item ID, use items, yan. Go. Okay? So, sa inventories, check natin sa structure. Ito, sa indexes, we have user ID na ito. Ito yung primary key, ito yung foreign key. So, saan galing ito? Si user ID, galing yan dito sa users table reference sa ating primary key na user ID. Same with our item ID. Ito. Okay, sige, since we already created those table that we need, then let's create or let's add the item ID. So since we add item ID in our database, then let's add item ID sa ating class, sa ating mono behavior also. So item class, and then si item class, remember we added item ID, then gawa din tayo ng public int na ID. So, item ID.
Ayan. Save natin. Save. And then, dito naman sa inventory manager, add natin sa inventory data ha. Public int and then user ID. And then dito naman, add natin si public int. Oops. Public int item ID. Okay. So, ganyan lang muna. Kukunin muna natin yung mga users. So, paano ba? Example muna, if makuha ba natin gamit yung ito. Asa na ba yun? Sa web requesting. Ito. Try natin. So, gawa tayo ng text file. Sige. Ito yung code. So, the code is lesser question mark PHP. And then, the question mark greater than. Okay, wait lang ha. So, ito yung code natin. So, we have a dollar sign and then let's call it server name equal double quote localhost. Then, saan ba galing itong localhost? So, galing yan dito sa ating privileges, which is ito. And then, ito yung username. And then, since localhost lang ito, wala itong password. So, balik dito. Then, dollar sign again. Variable name yan ha. Pag meron ka nakitang dollar sign, tapos merong word, so, it means it is a variable. So, username equal dollar sign and then root and then dollar sign password equal sa blank lang. So, di ba sabi ko walang password pag localhost pala. And then dollar sign, sana ba? Dollar sign our database name equals ating database name. So, GD5 tutorial. So, ano ba name ng database natin? Balik tayo dito. GD5 tutorial yung name ng database. So, database yan ha. So, sakto ba? So, okay lang yan kasi nga dito sa ating file explorer, dito, SAMP htdoc. So, para mas hindi confusing, try natin siyang i-rename. And then, paste natin ganyan. So, tapos, comment, create connection. Dollar sign, tawagin natin con, equal sa ating new MySQL, and then the dollar sign of server name, and then username, and then the password, and then the database name. Then, kana. Tapos, check natin if nag-exist ba itong credentials. So, in other term, credentials ito. Okay? Credentials yan. Lagyan natin. Comment. Credentials. So, gawa tayo ng if. So, if dollar sign our con minus equal or ano ba tawag dito? Hindi ko alam kung anong tawag ito. So, ito lang yung syntax na binigay sa isang website. And then, connect error. And then, if yung connection na ito is error daw, then
type nyo die, then double quote, connection failed. Connection failed. Then concatenate dollar sign con tapos yung error. Ayun. And then semicolon. Ayan. So next. So if hindi siya nag-error, it means meron nga ito, located nga natin ito. And then okay, check connection ito ha. Lagyan nyo ng comment. Check connection. So, if di siya nag-error or na-locate niya yung location sa sump natin, so gawa tayo ng dollar sign. Tawagin natin SQL or variable yan siya. New MySQL. And then, hindi pala. Wag na. So, select user ID, comma, the username, comma, the password from saan na table, users. And then, ayan. So, after nyan, check natin sa result. So, dollar sign, result, equal sa ating connection. So, con, sa query. So, ganyan. Query. Ilagay natin si dollar sign na SQL. Ganyan. Okay? Then, after nyan, gawa tayo ng if. So, if the result minus greater sa num rows greater than 0, it means merong laman. So, if merong laman, then while dollar sign, tawagin nating row is equal to result, tapos fetch asok, and then ayan. So, gawin natin malinis. So, para malinis tingnan. Okay. And then, sa while naman, echo, double quote, user ID, tapos concatenate, which is itong row na ito, row, bracket, sa ating double quote na user ID, and then concatenate, tapos username, lagyan natin ng space, username, and then concatenate row, username, tapos concatenate again, double quote, password, and then lagyan natin ng space, tapos ano pa ba, dot, yung row, at singon mo ko, okay, next, bracket, password, concatenate, and then double quote, lagyan natin ng BR, tapos ayan. Okay, else naman, if walang laman, sa labas pala ng if dito, else, let's clean it. If wala naman, then echo result 0. Ganyan lang. Or 0 results.
or zero result. It means walang laman. And then last is close natin yung connection. Con minus equal, no, minus greater than close. Ayan. And then, save. So, paano i-save? Control S. Punta kay GD5. Asa na ba? Sa folder dito, SAMP htdocs. Tapos, GD5 tutorial. Let's call it get users.php. Save. And then, punta kay browser. Sa browser naman, localhost / dashboard. Hindi. Yung GD5 inventory natin, GD5 tutorial pala, / get users.php. So, zero result. Kasi nga, wala pang laman. So, lagyan natin. Punta dito kay users, insert. Lagyan natin ng 101, yung ID. Then, tawagin natin player 1. Yung password niya is just 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, go. Okay. May laman na dito. So, once check natin dito sa browse, merong laman na 101 ng ID. Ang username is player 1. So, once na itry natin ulit, localhost dash, ano nga yun? GD5 tutorial / get users.php. So, ayan. So, nakuha natin yung date. So, yan lang muna kasi mataas na yung part 5 ata, part 6 na B.